Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na ho, Bitag Live, Monday morning at 27th of July. And live na live po tayo mga bossing sa studio ho natin. Kung inyong mapapansin, kami ho'y binabato namin sa pamamagitan ho ng fiber optic transmission. Yan ho'y point to point. Mula ho sa studio, diretso ho sa PTV4. Ngayong umaga mga boss. Abay, makita nyo naman siguro kung kayo ho'y nanunood sa amin sa telebisyon. Kanina ho, nagbigay na ng live report ang ating PTV News. Tayo naman ho dito sa studio natin ay pag-uusapan ho natin kung anong magaganap mamaya sa SONA. Ano? Anyway, kung kayo ho nag-coffee, wala ho yung aking mug. Nauwi ata sa bahay, kaya eto ho. Oh, yeah. It's coffee time on a Monday. Ano nga bang magiging laman ng SONA ho ng ating Pangulo? Yan hong maraming katanungan, kaya lang marami hong mga nagbigay na ho ng kalapahayag, maging sa palasyo, yung ibang gabinete, at yung ibang mga politikong nakikisawsaw at mga adelantadong iniisip na ho nila kung ano yung dapat ilalagay sa SONA or pag ito ho'y magiging laman ng SONA mamaya ng ating presidente. Alam niyo mga bossing, marami ho nag-aabang kung ano ang magiging laman ng SONA. State of the Nation Address ni Presidente Duterte. Mamayang hapon ho to mga bossing ha. Inaasahan ang SONA ay gaganapin sa Kongreso kapag, eto ho'y base sa balita, walang magpositibo sa COVID-19 sa mga 25 congressmen and 25 senator, ganoon din ho sa cabinet member na isasagawang one-day swabbing test ngayong araw. Ang resulta ho ng mga swabbing na ho yan, malalaman law ho sa loob ng 45 minutes. Kapag ang isa sa mga imbitado ng positibo, matik na ho yan sa Malacanang isasagawa ang SONA ng Pangulo. Si Vice President Leni Robredo hindi kasama at hindi kabilang sa mga imbitado sa SONA, mga bossing. Ang magiging laman daw ho ng SONA ay mga importanteng bagay dahil nasa crisis ho tayo nga. Of course, mauuna ho yan, COVID-19. Crisis ho tayo. Kaya ang aasahan ho natin sa SONA tungkol lamang sa COVID-19 at mga bagay ho na ito naman ay hinanda na rin ho to. Ano? Kaya antayin ho natin mamaya. Pero marami hong iba nagbibigay ho ng kanilang mga pananaw o opinion. Nagbibigay ng kanilang analysis at yung mga forecast na inaasahan ho nila. Magiging laman ng SONA ng Pangulo. I'm sure sa iba't ibang stasyon, bago ho mag-SONA ho yan, magkakaroon ho ng mga personalities, yun ho mga iimbitahan na usual sa mga stasyon. Tulad ho ng mga nakaraang SONA, analysis ho nila yung mga bagay na nakikita ho nila sa ekonomiya, pamamalakad ho sa gobyerno, at tatalakayin ho yan ng mga eksperto at mga resource person ho nila. So kanya-kanya ho yan mga diskarte mamaya mga bossing. Yun. Alam nyo, every now and then kung sino ho yung Pangulo nakaraan, kaya simula ho yan kay Gloria, kay Pinoy hanggang kay President Duterte, lagi ho ganyan. Ang ito ho'y, kung titingnan ho natin, yung nangyayari, on the day of the SONA, sa umaga pa lang, marami na ho nagbibigay ng kanilang analysis, marami na ho nagbibigay ng kanilang mga komento, at may mga personality, sabi ko nga, mga dalubhasa ho yan pagdating sa ekonomiya. Yung iba naman, yung mga politiko, yung iba naman ay mga dating, may alam dahil sila ay napapabilang sa dating mga nakaraang administrasyon at pwede rin ho silang magiging kritiko o di naman kay resource person para lamang mabuo yung sinasabing analysis ng bawat istasyon kung anumang malalaking network ho yan. Ganyan na ho yung inaasahan ho natin. Eto. Well, ang magiging laman mga boss, of course, expect, sabi nga ho natin kaninang umaga, kanina lang, bago tayo nag-umpisa, yung epekto ho ng COVID-19 o pandemya. Simula ho ng Marso na magka-lockdown ho tayo, yan ho'y bagay na, of course, mapapasadahan ho yan. Ina-expect ho natin, mapapasadahan ho ng Pangulo yan, at saka yung mga hakbang na nagawa. At ito ho'y kakasiguro ho tayo mga hakbang ng pamahalaan sa susunod na buwan at ito ho sa darating na taon, kasi ito hong pandemya, abay hindi ho biro to. Kaya worldwide ho to, apektado ho yung ating ekonomiya, pati na rin ho pamamalakad ng gobyerno. May mga ibang kritiko ho dyan, ikukumpara nila, bakit sa ibang bansa? Bakit
Bakit ganito sa mga karatig bansa ho natin? So lahat ho yan, aasahan ho natin. Yung mga hakbang na gagawin ho ng pamahalaan kung paano mamaniobra or tatahakin ho yung krisis na ito. Mahalaga ho ito mga boss, ano? Medyo tingnan nyo lang ho na maigi kung paano ho makausad yung ating bansa sa hakbang na gagawin. For sure, mababanggit ho yan ng Pangulo mamaya. Well, in fact, sa palasyo, nagsalita ho si Secretary Roque na ito ho, kung meron mang sigurong bagay na mahalagang bantayan ho natin, ito ho yung sinasabing pagpapresenta ng roadmap to recovery. Si Secretary Roque ho yan. And of course, ito'y pag-uusapan yung economic team na mamaya ho siguro babanggitin yan na kaya iyan mababanggit ng Pangulo sa SONA. Pagkatapos ng SONA, malalaman ho natin. Kaya lahat ho tayo mag-aabang. Importante ho ito eh. Sure, makikita ho natin. Iba't iba ho mga nagsasalita ho rito. Of course, tingnan ho natin sa panig ng opposition. Alam nyo, mga sa opposition, talagang maghahanap ho sila ng kanilang mga nakitang observation based on observation nila, and then they're gonna come up with their own, sabihin na ho natin, ito yung hakbang or kung sa doktor, prognosis, gagawin ho nila yan. Pati yung prescription, kung ano yung mga dapat gawin. At yung mga, laging ganyan lang ho talaga, pag ikay nasa oposisyon, pag ikay nasa hindi administrasyon. Of course, ikay mag-iingay. Siyempre, pag-iingay mo yan para makatawag ng pansin at ito'y kukumbinsihin mo yung mga nanunood. Kung ikay gagawing imbitado ka sa mga malalaking istasyon o di naman kaya kung ikay oposisyon sa Senado, sa Kongreso, mag-iingay ka talaga. Ba't ka mag-iingay? Abay, syempre, kung ano yung nakita mong mali, accentuate mo, palakihin mo yun. May mga sinasabi sila na dapat daw sabihin ng Pangulo sa SONA. In short, abay, ito ho yung kanila mga gustong sabihin. Si Vice President Lenny, mga boss, total na sa balita naman ho, mga bossing to, no? Naalarma ho siya na talagang may mali. May mali sa gobyerno natin pagdating doon sa sinasabing hakbang sa COVID crisis, COVID-19. At inaasahan niya ho na ang Pangulo raw ipapahayag kung ano yung tama, correct the mistake, mga hakbang na tama. Yun ho ini-expect nila. In other words, hindi pa ho nagsasalita ang mama, sila na ho, may mali na agad. So hindi pa pinakikinggan. Ito ho yung game dito eh. Kaya ito ho, let me read kung ano hong sinabi nitong si VP Lenny. This is alarming because we are almost certainly doing something that is not right. If we are doing the right things, the number of cases wouldn't be this high. Our neighboring countries are already returning to normal. We're still trying to get back to normal. But while cases continue to increase, it will be hard for us to normalize. Naintindihan niyo ba? Medyo baka mag-nosebleed. Sabi niya, nakaka-alarma to dahil, well, may mga bagay na hindi natin ginagawang tama. Sino nagsasalita? Si VP ho. Sabi niya, kasi hindi natin ginagawa yung mga bagay, kaya tamang bagay sa hakbang na ginagawa ng gobyerno, kaya naman tumaas ang bilang na mga nahawa or COVID cases. Yun hong point niya. Ma'am naman, kahit saan bansa ka naman pumunta, nagtataasan, bababa, tataas. Siyempre, sabi niya, ito magkinumpara, hindi naman binanggit yung bansa. Our neighboring countries, ano yung neighboring countries na sinasabi niya? Ako ho'y tatalakayin lang ho natin. Point for point. Hindi ho ako defender ng Pangulo. I will be speaking on the way I look at things. Kung kayo ho'y nanonood, ano? So, sabi niya, yung mga karatig bansa raw, ibig niya sabihin sa Association of Southeast Asian Nations, bagitin na ho natin, Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, andyan ho yan, Vietnam, Laos, and then and other countries na hindi ko pa nababanggit sa ASEAN, ikukumpara niya roon. Well, tingnan ho natin. Kaya sabi niya, yun daw. Kaya we're still trying to go back, to get back to normal, but while the cases continue to increase, it will be hard for us to normalize. Ito ang problema sa mga nasa opposition.
lagi silang pinipinta nila yung negatibong kaisipan nila. Ilulugmok ka doon sa sinasabing pagiging, kumbaga, walang katiyakan para ganun ang mangyayari dahil wala ka ng katiyakan. Siyempre, gusto nila matarantay ang tao at magalit. Pag nagalit ang tao, sisisihin sa itaas. Siyempre, alam nyo naman, next year, 2021 and then 2022 election. So, ito ho yung hindi pa huling sona to ng Pangulo. Ang magiging sona niya next year. Kaya lang marami nagsasabi, next year, magiging lame duck na yan ang Pangulo. Kaya ngayon, bira na tayo ng bira. Habang makakabira tayo, pumondo na tayo ng marami. Ito pang isa, si Risa Hontiveros. Sabi niya, ang gobyerno raw, pakinggan niyo, dapat daw humingi ng paumanhin sa taong bayan. Si Hontiveros nagsasalita, humingi ng paumanhin sa taong bayan sa mga, ito'y pagkukulang sa mga nakaraang buwan na hindi raw pinagtuunan ng pansin itong contagion or COVID-19. Kaya ayun, sa halip, sabi niya, ang laging nagagawa ng Pangulo ay denial, pagtatanggi dito sa sinasabing banta ng pandemya. Kaya ang ginagawa, dinadownplay. Look who's talking. Iyon hong sinasabi natin. Napapansin niyo ba? Sinasabi ng liberal si VP Leni, ang sinasabi niya, abay, ganon din. May mali sa ginagawa. Ito naman si Risa Hontiveros, ito yung pinaka-BOBA na sinasabi ho ng iba, hindi ako may sabi. Kinakailangan daw humingi ng paumanhin ang gobyerno ho natin sa pagkukulang dito sa mga nakaraang buwan. Ibig niyo sabihin, sa nakaraang buwan. Kasi hindi raw pinagtuunan ng pansin itong contagion or yung COVID-19 at sa halip, puro daw pagtanggi dito sa banta ng sinasabing COVID-19 at kumbaga binabaliwala natin. Whoa. Mga boss, there's nothing wrong with you expressing something like that. Kaya lang ang magiging impact ng inyong mga sinasabi. Tulad ho ni Risa. Siguro matatanggap ko pa ho sa sinabi ho ni VP Leni na may mali. There must be something wrong. Okay, kung ano man yun, you're entitled to it. Pero itong si Senator Risa, iba ho kumbaga, humingi ka ng paumanhin sa iyong pagkukulang kapag kakamali. Wala ka namang nabibigay na solusyon. Kung may nakikita kang kamalian, tulad ni VP Leni, kung may mali, ano ang dapat gawin para matuwid? Yun hong dapat gawin ng oposisyon. Alam niyo, sa bansa ho ng demokrasya, kung ito ho yung saysay ng demokrasya, kapag tayo ho'y nasa, ito'y gobyerno natin, democratic government ho tayo, hindi ho bawal ang magsalita kahit sino hong oposisyon. Nasasabihin ang kanilang mga nakikitang hindi tama or di naman kaya mali or mga bagay na ililihis yung mga na hakbang ng kasalukuyang administrasyon or sino mang administrasyon nakaupo, so sino mang oposisyon na yan, at sa halip magbigay or ito'y mag-ambag ka ng solusyon. Yun laging sinasabi kahit sino. Importante kapag ikay nagbukas ng bibig mo, magaling ka maghanap ng problema, magaling ka rin magbigay ng solusyon. For every problem, there's always a corresponding solution. You cannot be part of the problem or part of the landscape of the problem not offering any solution. Matalinong usapan na ho ito Sayang pagka-senador, pues Mariosep. Kaya ako minsan ako'y tumutulo laway na wala akong interest talaga sa Senado. Mga boss, totoo. Wala akong interest. Kaya lang kuminsan ako nagtataka, ano kaya kung ako nakaupo dyan? Ano kaya magagawa ko? Ano kaya ang pwede kong gawin na kumbaga yung mga taong medyo maiingay, soplahin agad, bitagin agad sa kanilang mga kapalpakan. Yun ang ibig kong sabihin. Mga boss, dapat ho kasi rito tayo. Ito, inaasahan na ho natin, itong COVID-19, hindi ho madali ito. Well, hindi ho madali Ngayon, ito. Si Nancy Binay, Ito rito kay Nancy Binay, tinitingnan ko ho ito. Iba ho siya. Bakit iba? Trabaho ho siya. Pag may time, kinakailan magsalita. Kung magsalita ho siya, tamaan ko sino tatamaan, pero may laman. Hindi ka pareho nung nauna sa kanya. Sino ba yon? Palabas mo paghambing natin. Iyan. Sino to? Ito, ihambing natin dito.
pag pinaghambing, pasensya na ho kayo, no? Baka magalit ho sa akin. Ang mga inaasal ho ng senador diyan sa Senado, may kanya-kanyang estilo, may kanya-kanyang talino, may kapasidad na kanilang pag-iisip. Yung iba, bibig lang. Yung iba, bobo. Yung iba naman, alalang. Ewan ko kung bakit nandyan. Pero ito si Nancy Binay, pakinggan nyo. Sabi niya, inaasahan niya raw itong SONA na hindi na pagtuunan ng pansin yung kung anong nagawa at saka kung sino dapat sisihin. In English, sabi niya ho ni Nancy Binay ho to, no? Look at this lady, Senator. I hope the SONA does not dwell much on what was done or who's to blame. We are way past that, sabi niya. We in the Senate are ready and willing to support the government's plan. Yun ang gusto nating marinig. Sabi niya, wag na natin pag-uusapan kung ano yung mga nagawa, kung sino dapat sisihin. Lagpas na tayo riyan. Sino ho nagsasalita? Si Nancy. Sabi niya, kami sa Senate, kami sa Senado, nakahanda kami at handa kaming tumulong at sumuporta sa plano ng gobyerno. Ayan ho ang mga senador. Pwede rin, ito nagsasalita ko minsan rin to, wala namang masama kung kahit na ikay nasa partido, kahit na ikay nasa administrasyon, kung may nakikita ka mali, magsalita ka. Iyon ho. Ito naman si Recto, si Tisoy, pakinggan nyo, sinabi nito. Sabi niya, Senate President pro tempore. Sabi niya, Filipinos, we are not interested in soaring oratory but in the battle plan. Hindi raw interesado yung sa mahaba na talumpati. Ang mahalaga raw, sabi niya, kung ano yung sinasabing mga hakbang. Pagideklara ng giyera laban sa COVID-19, kinakailangan may hakbang. Ngayon, tama ho siya ron. Kumbaga sabi niya, siya na, nagsasalita para sa mga Pilipino, sabi niya, they are not even interested in bold stroke. Ngayon, sabi niya, what we want to hear is the to-do list in wartime. SONA that will spell out the battle plan against pandemic. Senator Recto, mag-antay ka naman. Huwag mong pangunahan. Sumasaltik ka na naman agad eh. Yan ang problema sa inyo eh. Siguro ganitong gawin nyo. Tikom muna ang bibig, zipper muna ang bibig. Pagkatikom ang bibig ninyo, tingnan nyo muna kung anong sasabihin ng presidente. Kung may nakita kayo mali, ganito, tuturuan ko kayo habang nagtatulumpati ang Pangulong Duterte mamaya, kung hindi talumpati, habang siya ay nagbibigay ng kanyang, ito'y SONA, State of the Nation Address, kailangan nyo ng ballpen, kailangan nyo ng papel. Tapos, i-note nyo kung ano yung nakita ninyo, and then mark it. And then, bawat isa mark it. Markahan mo yan pagkatapos, ayun. Tapos, siguro pagkatapos niyan, pwede na kayo magsalita. Ngayon, kung magsasalita lang kayo, hindi para tuligsain, para makasira, para makapuntos, bagkos. Magbibigay din kayo ng inyong solusyon. Tulong-tulong to heal as one. Huwag ho natin gayahin sa Estados Unidos, magulo roon eh. Malapit na kasi eleksyon na sa Nobyembre, kaya sila magulo. Ang mga media roon, hati. May mga sinasabing liberal media, conservative media. May mga sinasabi natin, ito yung mga dilawang media roon. May mga medyang talagang loyal Republicans. So iba ho doon. Ngayon sa atin dito, simple eh. Tayo Pilipino, nahaharap tayo ngayon sa krisis. Kumbaga, eto na, dagdag ingay pa kayo. Mas maganda siguro, ang pinakagusto kong sinabi kanina kay Senator Nancy Binay, nakahandang tumulong. Huwag na daw pag-usapan kung ano yung nakaraan, kung sino dapat sisihin. Bagkus, ilagpas na tayo riyan. We gotta move forward today. Ngayon, magiging hakbang natin ngayon para bukas yan. Huwag na natin pag-usapan yung nakaraan, tapos sisisihin natin. Way to go. Yan ang magaling na, I'm seriously, I don't know this senator. But you know, tinitingnan ko lang yung mga sound bites niya. Pag nagsalita siya, may laman. Yung iba kasi puro pa-epal. Ang hirap ko minsan, alam nyo, bawal bobo dyan sa Senado. Bawal bobo dyan. I'm sorry kung magagalit kayo sa akin. I'm sorry. I have respect for the institution of the Senate.
But syempre, ang institusyon ng Senado ay kung ano yan tawag dito, establishmento lang yan institusyon. Yung mga naglalaman dyan, importante, karapat-dapat at bagay sa kanilang pinagagawa, hindi puro ingay, hindi dagdag kung ano-anong pinagsasabi. Anyway, antabayan na lang ho natin. Mga boss, sinabi ko na nga sa inyo, okay, ako mag-aabang mamaya sa sauna. Kayo din ho, subukan ninyo. Kuha ho kayo ng lapis, papel, para ho tayo maging matalino. Lahat ho tayo. Huwag ho natin pagkaubay yung pagka-analysis ho natin sa bansa ho natin. Makinig ho tayo sa pamahalan ho natin. Makinig ho tayo kung anong offer. Kahit sino presidente yung nakaupo dyan. Ako ho nung araw, ganun na, pinagmamasdan ko, sinusulat ko, mga sinasabi ni Pinoy, sabi ni Gloria, maging itong si President Duterte. Mga bossing, walang masama ho dyan sa gagawin ho ninyo. Huwag nyo ipagkaubaya ang desisyon, ang pag-aanalisa kung anong nakikita't na pwede kayong makinig pero hindi nyo pwedeng sundin. Magkaroon kayo ng sariling pag-iisip nang sa ganun, hindi kayo chinuchubibo. Anong sinuchubibo? Pinaiikot nitong mga politikong maiingay. Huwag natin ipagkaubay sa kanilang pag-iisip. Nasa sa atin, mga bossing. Simple lang ho yan. Well, anyway, mga boss, change topic! Coffee, bossing. Coffee. Oh, yeah. Okay. Ito naman ako'y nalungkot din Nakita ko ho to sa social media. At hindi ho nasunod, ang dami ho nila sa Rizal Memorial. Hindi ko maintindihan, sino bang in charge dito talaga? Iyan nakikita niyo, parang may sports Ewan ko, ayan, nakamas sila. Ayan ho, may mga may mga gamit ho sila. Ito ba yung mga OFW na kararating lang, o nandyan lang muna sila, or sila ay nag-aantay ng mga masasakyan, mahatid sa probinsya? Ang tanong, sino ho ba talagang tagapangasiwa rito? Mga taga-probinsya na nandito sa Maynila ba to? Wala silang masakyan, nag-aantay sila, wala naman kasing mga eroplano or barko o kukunti, yung mga bus, kaya nag-aantay muna sila dyan. Nakikita niyo yung itsura, nakakaawa ho mga boss Yung iba ngayon, mga politiko, sinasakyan ho yun, kahit na si VP Leni, ayan, bida na naman siya. Pero para sa akin, something is wrong here. Na dapat siguro pagtuunan ng pansin to. At kung sino man ang in charge dito, baka kasi, ayan, kung ang in charge dyan ay DILG, kung ang in charge dyan ay kung sino man dyan, bay dapat siguro makita yan kasi lalo pa tayong dadami. Hindi ko na dadagdagan mga boss, ako'y nananawagan lang para gisingin. Magsasalita ako, mali ho yan 8,408 locally stranded. Sila ho'y nandyan July 25, July 26. Alam ho ng DILG yan. Ewan natin kung ano pa ba ang gagawin dapat ng DILG yan. Karamihan ho riyan pupunta ng Mindanao na dapat umalis ng Sabado. Ang iba naman papunta ng Visayas na dapat umalis ng Linggo. Gusto ho natin makita, sana maayos ho yan. Sino ba itong Encabo na to? Ano bang Cabo na tong Encabo? Ano bang full name nitong si Encabo at lumalabas ang pangalan natin dito? Sige, ang pangalan nito si Encabo. Cabo ba yan? Ito pala, Hatid Tulong Program. Ito ho'y namumuno rito si Joseph Encabo. Siya yung umapila para maintindihan ito ho'y yung mga photos, locally stranded individuals, dyan sa Rizal Memorial na yan. Wag na ho natin mag-antay. Hindi naman kinakailangan mag-viral yan Kahit na walang viral, pag nakita na ho yan, magagalit. Ang mga tao kasi, manunood, makatawag ng pansin pag nakitang ganyan karami. Ngayon, kahit na anong siguro, kahit na anong rason natin dito, kinakailan siguro, sabi niya, kung nag-violate man po kami sa issue ng social distancing, ay kailangan rin natin ipakita ang simpatya pag-unawa sa pag-aaruga sa ating mga kababayan. Tama naman doon, pag-aaruga. Pero ang pag-aaruga natin, teka muna, hindi naman parang sila nanonood ng baseball game or basketball ba yan? Kala ko nga, football ang pinanunood. Tapos social distancing, nakita ko yung mga nakamask, hindi ho No amount of reasoning and shortcomings or, alam niyo kung minsan kasi, we tend to cover up our shortcomings by coming up with reasons and excuses to cover up our mistakes, our shortcomings, or, sabihin na lang ho natin, the shortcomings. Rather, it's called,
oversight. Pero sa laki niyan, oversight. Wala ba kayong mga mata? Simple lang. Wala ba kayong mga mata? Yan ho nakikita ho natin. Sana magawan ho ng paraan agad to. Sana mapansin agad to. At hindi na ho natin patagalin pa ho yan kasi sinasakyan na ho ng mga ibang may pambato sa ating pamahalaan. Nakakaawa ho to. Hindi ko maintindihan kung saan mga palikuran yan. Sos Mariosep, nako. Pagdating niyan sa probinsya, baka mamaya masisisi naman ng NCR, sasabihin, kayo ang nagdala sa amin dito ng virus na yan. Kaya pagdating dyan, hindi agad makakauwi kasi ewan natin kung anong prosesong gagawin. Nag-aalala, tulad ho na nasa Ormoc Mayor ho, siya ho'y nag-aalala rin kasi darating sa kanila. Pagdating, kahit sino mga mayor na pag-uwi ho dyan, ay nako, ay 10 na daw nag-positive dyan sa kahapon. Nako, ay nako. Anyway, wag na ho nating dagdagan pa. Change topic na ho tayo mga boss. We expect something may mangyayari ho dyan. Well, kami ho, public service ho to, pero itong public service ho namin before COVID-19 ho to. Marami ho kaming nagawa na hindi ho namin natapos at napalabas. Yung iba naman, binabalik ho namin para ipakita ho sa inyo yung iba hong public service ho ng Bitag. Kami ho sa Bentulfo. Huwag ho ninyo kaming paghahambing na bakit si Tul Rafi ganito, bakit si Tul Erwin, bakit si Bitag ganito, bakit si Bitag iba ganito. Yun nga ho ang beauty kung bakit ganyan ho ang mga Tulfo Brothers, magkakaibang estilo, isa yung landas, tungo doon sa pagtulong sa kapwa. Pero pag kami ho'y parang iintrigahin nyo, we are happy for our brothers. I'm happy for Rafi. So is Erwin. I'm sure Erwin is happy for me and Rafi is happy for me. We are. Kaya kanya-kanya ho kaming territory, kanya-kanyang specialty. Estilo ho namin mga boss, ipagtanggol. Kami ho, kung pag-uusapan ho yung public service namin. Again, before COVID-19 to. Sa magulang, kung mahal yung magulang nyo, hindi nyo pwedeng bastusin kasi pag nilapit ho sa amin, makikialam ho kami. Sa mga empleyadong pinagtrabaho ninyo, construction worker, for example, hindi nyo man lang mabayaran, tatakbo bababa mula Olongapo para makita lang, mapahatid yung sumbong. Kapag kayo may utang, 10,000 lang pagkaitan nyo, pagkatapos 4 sila, yung isa natulog sa terminal lang para lang, estilo ho namin iba rin. Ngayon, ito ang ating gagawin. Estilo ho namin kasi, itong estilo namin. Either, ito'y papalabas ho namin. Ito unang papalabas natin. Inuulit ho namin, mahalin ho natin ang magulang natin. Lalo na pag tumanda, kahit na ho anong kasalanan ng magulang natin sa atin, maintindihan natin yan. Pero yung sasabihin mo, magulang mo, mamartilyuhin mo, dudugasan mo, talagang pupukpukin mo, kung minsan hinihingan mo ng pera, nabubuhay lang sa SSS na pensyon. Magkukulong yung pobre sa loob, pobreng matanda sa loob ng kwarto dahil tinatadyak-tadyakan ng pinto, inuutangan pag nalasing itong anak. Pumunta ng barangay, hindi siya matulungan ng barangay kasi parang wala rin nangyayari. Kanino ho tatakbo? Pumila ho sa amin. Tandang-tanda ko ho to, paalaala lang ho to sa inyo. Kaya nung sinabi ko, ano bang gusto mong mangyari? Lolo, okay, sabi niya, kung ano yung nararapat, ipinagkaubay na ho sa akin. Kaya ito'y, excuse me kapag medyo ang dating ko'y brusko. Marami ho nagsabi sa akin, sino ka ba para gagawa ng hakbang ng ganyan? Pamilyang problema. Kaya nga lumapit sa atin, walang magawa ang barangay. Kanino pupunta? Ipapupulis mo? Babalik uli. May hakbang ho kaming ginawa. Ito ho yung style ng Bitag. Again, before COVID-19 pa ho ito. Kaya sasabihin niyo, bakit walang masks? Bakit walang social distancing yan? Inuulit ho namin. Paalaala lang ho ito Pero ganito hong gagawin namin. Kapag bumalik na ho tayo sa normal at may bakuna na, gagawin nyo sa magulang nyo ito. Pag pumunta ang magulang nyo na halos magmamakaawa sa amin dahil niloloko ninyo, hindi. Taga nyo sa bato, hindi kami yung parang magbibingi-bingihan, makikialam ho kami. Panoorin. Ito kasi yung aming People's Day, pag Wednesday, isa-isa kinakausap ko. Lahat na sinusumbong nyo sa akin, naririnig ko.
Miyerkules, People's Day, sa may parking lot ng Bitag Headquarters. Isa-isang kinakausap ng mabilisan ng mga nagsusumbong. What's the problem? I'm a victim about the authority from the airport. Okay, tanggap po yung illegal parking, pero yung itutuwing ako nila na nandyan ako nakaupo sa van ko, yan ang hindi ko tanggap. May problema ka. Kasi naka-park ka sa no parking. Hinihiwalay at pinagsasama-sama mga magkahalin tulad ng mga reklamo. Kaya yung mga right of way, hindi ho okay. Sa isang sulok, agad nakatawag ng pansin ng lolong ito. Naging madamdamin at naluluha ng aming mga kausap. Nang hihina sa matyagang ilang oras niyang paghihintay. O sige, si anak nyo, nawawala. Anong ginawa? Anak mo lalaki, babae? Babae. Bakit? Bakit? Anong ginawa sa iyo? Wala po ko niya. Nagala siya. Natatalo sa sugal. Agad namin siyang hiniwalay at kinausap sa loob ng aming business center. Idinetalye ni Lolo Alejandro ang kanyang sumbong sa bitag. Tungkol ko sa aking anak ko na tomboy. Ilang taon na ho kang anak ninyo? 50 taon na po. 58 na. Oo, laki-laki ng katawan. Ayaw lang trabaho. Naaway naman daw yung kasama niya. Kaya ngayon wala naman trabaho. Pamagat ako ng kunting sweldo ko. Pag hindi ko binigyan, minumura niya ako. Sokapang daw ako. Mabatuin pa. Naharangan ng anak ko na babae na bata pa. Down na ako sa second floor na kahiga. Iaakyat, dala-dalang martilyo. Papatayin daw ako, sabi ng anak ko. Sabi ng Panginoon? Naharangan, oo. Kaya ang ginagawa ko, pagka ganyan, umaalis ako. Saan ka pumupunta pag umaalis ka? Doon sa konpo. Anak ko, panganay ko minsan. Wala nang paggalang at wala nang pinakikinggan ng kanyang anak na isang 58 anyos na tomboy na nakatira sa kanyang bahay. Maging ang nakakatanda nitong kapatid, hindi nito pinakikinggan. Anong ginagawa ng anak ko pangalan? Ba't di ko Wala, sabihan? hindi talagang nakaya. Hindi nakaya. Malaki ba yung tomboy na anak ko? Hindi palaki ang katawan. Nagdesisyon na si Lolo Alejandro na lumapit na lang sa bitag upang humingi ng tulong. Bakit ako mapili mong pagsumbong? Nagreklamo, lumalapit sa mga barangay, wala rin. Walang magawang barangay. Wala po. Gusto mo ako manghimasok? Ganun nga po sana. Umari kaya lumapit po ako sa iyo. Ako'y alanganin manghimasok kasi ito'y anak ninyo. Pero sa pamamahay ninyo, gusto ko makausap yung iyong bunsong anak. Ako'y naawa sa iyo kasi ikay matanda na, dapat namamahingan na. Sanay po ako sa hirap dahil mahirap naman ako talaga dati. Ang ayaw mo lang yung ginugulo ka. Oo, yung ginugulo. Dahil unang-una po, hindi ko na kaya makaya ang magulo. Gusto ko na sana matahimik. Kasi isang kahit isang po, ayos lang sana. Ipinagkaubay niya na sa bitag kung ano yung nararapat. So anong gusto mong gawin ko ngayon, Lolo? Gusto ko sana kung po pwede. Gusto mong pumunta ako ron sa lugar ninyo? Ulitin po ang nararapat. Kung yung nararapat, bakit hindi? Maski mga matatanda, mga kapitbahay, hindi na mapagsabihan. Bakit ako? Pinagsabihan ko po. Simbahan? Pinagsabihan ko. Pinagsabihan mo? Sabi ko nung hindi nalasing. Anak, sabi ko, maawa ka naman sa akin. Trabaho, ay wala akong pakialam. Sabi gano'n sa akin. Sinabihan mo Huwag na. kang makialam sa akin. Sabi gano'n. Kung gusto ko pumasok ng trabaho, papasok ako. Kung hindi, may pira naman kayo. Sige, Lo. Pantayin natin, ha? Gagawa ko ng paraan. Gusto mo? Gusto mong gumawa ko ng paraan? Opo. Para mapagsabihan. Agad pinasilip ng bitag kung saan naninirahan si Lolo Alejandro sa may barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Ipinasilip din ng bitag ang inarereklamong anak na tomboy na si Lori. Tulad ng aming pinangako kay Lolo, bibisitahin namin siya sa kanyang tahanan na kung saan ito ray inaabuso ng kanyang anak.
Nagkalapastangan, sinisigawan at kuminsan gusto raw paluin ng martilyo. Hindi pwedeng hindi kami makialam dito sa bagay na to dahil lumapit na sa amin, humihingi ng tulong. Obligasyon namin pakinggan dahil wala naman pwedeng tumulong dito. Barangay o sino man, di nakikialam. May advance party kami raw, nasilip na kung ano ginagawa ng anak. Nakikita natin ngayon kung gaano kasiga itong anak na to. Musta? Halika. Halika. Oh, musta? Tatay, ang balita. Sa umpisa pa lang, dama ng bitag ang disposisyon ng irritableng si Lori. Wala naman akong ginawa sa inyo kasi kayo masama kasi ang ugali niyo kasi Anong masama ang ugali ko? sinasabi ko sa inyo eh. Nakakaya kayo nakakaya eh. Kaya ikaw ang nakakaya, hindi ako nakakaya, wala akong ginawang masama. Sabi ko kay tayo ko ang pinuntahan niyo. Oo nga, pumunta pa ako rito. Ano bang problema mo sa... Wala naman akong problema dyan. Ang ko lang ho kasi hindi na ako pumapasok ngayon. Ganyan naman ang tatay ko kapag yung wala ka ng pera, daldal na ng daldal yan. Ano, daldal ng daldal, ay, ako. Hindi nga ako nagsasalita. Sa harap ng bitag, mainit itong nakipagdiskusyon sa kanyang ama. Mula mismo sa bibig ni Lori, inisa-isa nito ang kanyang mga galit at sama ng loob sa kanyang tatay. Kailan pa masama ang loob mo sa... Matagal na ho, bata pa kami yan. Kasi nung araw ko, nasubukan ko natulog sa kalsada, natulog sa luneta, nag-duty ako, natutulog. Kasi ho, kahit ako noon niya may pera. May kasama siya eh. Ano may kasama? Doon sa Makati lang pagkatapos. Nagtatrabaho ka. Alam niyo, lahat yan, mga sila, pensionado. Ako, wala kong trabaho. Ang pinapakain niya, yung hipag ko lang sa baba. Kasi sunod magdaramdam. Hanggang ngayon, hindi ko magdamutan yun. Sa palagay mo kaya, yung... itong ano ninyo, yung sama ng loob mo sa papa mo, may hahantungan. Ewan ko. Hindi mo alam. Nilabas nito ang kanyang mga hinanakit. Ilan taon ang ama mo? Hindi ko Lori? alam kung ilang taon na. 82 yata. 82. Saka hindi namin nung nakapiling sa pool, bata kami, doon ako sa probinsya nagpapad. Anong probinsya, pinag-anak ka sa Manila High School kayo nag-ano? Pero mo, darating namin ng Australia, magtatrabaho pa kami sa kapatid nyo. Napakalapit yung mga Binibigyan ko kapatid nyo. naman sila ng sustento. Sustento. Oo. Kayo pa naman, dinalaman kami sa kapatid nyo. Kami dalawa, hindi kami nakatapos, si kuya lang nagtsaga. Ikaw hindi ka lang, kasi ayaw ko Paano eh. ayaw mo, paano gutom ka na? Pagod ka pa sa trabaho, pero mo, Sa totoo lang. alas 7 ka na darating sa bahay, alas 9, magtatrabaho ka pa hanggang alas 9, hanggang alas 12 ng gabi. Hindi na namin pinahabang usapan. Nakialam na ang bitag. Kaya nga humihiling ako ng tulong. Lori, sige. Alam mo, Lori, pumunta ako rito, hindi makialam. Okay? Kaya ako napunta rito, Lori. Pumunta sa akin, naawa naman ako. Nako, ganyan lang mo yan. Nung araw, mas magsumpan tayo sa Biblia. Biblia. Hindi ako, Yan ang sinasabi ko, Biblia kayo hindi hawak. ako nagsisinungaling. Oras katotohanan itong sinasabi ko. Isa lang ang solusyon kung ano yung nararapat. Kasi unang-una, ama mo to, may edad ka na rin eh. Ito, ikaw. Naawa ako sa bunso ninyo. Ang bunso ninyo, pumaawat sa iyo. Kung hindi mo siya mapatawad at nagagalit ka at nakatatakot sa iyo, hindi pwede sa bahay na to. Kailangan may katahimikan. Tanong ko sa iyo, bakit nandito ka sa bahay na to? Alis naman ako, naghanap po ako ng bahay. Eh, kung ganun ang gusto mong gawin, gawin mo. Pero ang para sa akin, gawin mo, magagawa mo yun. Pero hindi mo pwedeng palalayasin yung ama mong Hindi naman ako nananahimik. pinapalayas yan. Napakalupit nitong nakikita ko sa ama mo. Ito, pwede kong dalhin to sa Home for the Aged. Narinig mo ako, Lori? Pwede kong i-recommend to. Matatawagan ko, kukunin sa inyo to. Papahingihin na lang natin doon, antayin na lang natin hanggat na malagutan ng hinga. Ganun ba ang gusto ninyo? Pwede po, gusto Ha? ko yun. Sabihin mo sa akin. Ako po ayaw. Ayaw mo. Ikaw, gusto mo? Sabihin mo sa akin. Wala lang mga- Hindi, sabihin mo sa akin. Bukas na bukas gagawin ko, dadalhin ko siya. Magagawa ko yun. Naman ho namin kinakawawa yan. Ito na nga, sinasabi ng ama mo eh. Hindi mo kinakawa. Hindi mo nakikita dahil bulag ka eh. Maitim yung puso mo eh. Ito nagsasalita, bunso mo.
Anong pagkukulang nito? Ang pagkukulang po niya, yung paglalapastangan po niya sa tatay ko, tsaka yung paghihigante, yun lang po. Alam mo siguro, lumayas ka na lang. Gusto ko makita, mag-alsabalutan ko na lang kung ako magsasalita. Tatayo na ako para sa kanya. Ako na mamamagitan, di kaya ng kuya ninyo, di kaya mo, hindi mo kaya. Walang mamamagitan dito. Kung ako sa'yo, gusto ko makita sa'yo, ora mismo. Bakit ka, mag-alsabalutan ka, lumayas ka na. Mamamatay ito eh. Sige na, para mo ng awa, sumibat ka na. Sige na, lumayas ka. Alright, palalayasin ko to. At pati pag bumalik, patawagin mo ako. Nakita mo, Lolo, palalayasin ko si Lori. Salamat po. Sige. Buti po nandyan kayo. Hindi ko masusog ang problema po namin kung wala. Hindi, wala. Kasi puro siyang siga eh. Ngayon wala nang siga. Salamat po. Makalipas ang ilang minuto, bumaba na si Lori bit-bit ang kanyang maleta. Hanggang sa huling sandali, hinihikayat siya ng kanyang nakababatang kapatid na humingi ng patawad si Lori sa kanyang ama bago ito umalis. Pasensya na lang kayo, kapag ako sa kanan ko, hindi namin. Pasensya na lang kayo. Hingi ka na lang siya ng tawa si Lori. Lori, kailangan mo munang magpalamig, ano? Kasi pag ang isang bagay wala na sa iyo, tsaka mo maiisip yung kahalagahan. Ngayon, gusto ko lang siguro baka manumbalik sa iyo yung pagpapatawad ay yung paghihingi ng pasensya sa ama mo. Pag mga 1, 2 linggo, 3, 1 buwan, pwede ka rin naman bumalik. Ha? Humingi ka ng patawad sa ama mo na baka mamatay dahil sa Hinatid ho namin sa terminal yung suwail at butangerong anak. At siniguro ho namin sa bus ho siya papuntang probinsya magpapalamig para makita niyang halaga na kung paanong tumira na mag-isa. Ngayon, mga boss, marami nagsabi sa akin dito, sino ka para makialam sa mga away ng pamilya? Kaya nga lumapit yung matanda sa amin, pumila, kay init-init, hiningal pa ng husto. Kaya ginawa namin hakbang. Magagawa ho namin yan sa public service ho namin, di ho kami drama. Wala hong entertainment sa amin. Kami, whether you like it or not, pag ginawa namin yung para doon sa mga nagrareklamo, tama ho, tatayo ho kami. Wala na ho maraming storya. Kaya simple lang ho sa amin. Marami pa ho yan, ha? Again, para doon sa ibang, kasi lumaki na ho yung subscribers namin, marami hong hindi nakapanood niyan. Again, yan ho'y before COVID-19. Ilang taon na yan ho yan, ano? So ngayon, para sa akin, paalaala lang ho yan kasi baka kayo'y susumbong ng inyong mga anak sa amin, ng magulang, kayo mga suwagil na anak, lalo na yung mga nag-aadik-adik. Pantay lang muna natin bakuna. Pagdating ng bakuna, yari kayo. Bossing, abangan ho natin mamayang sasabihin ho ng Pangulo sa kanyang SONA at marami ho talaga nag-aabang dyan. Huwag na ho natin pangunahan. Pakinggan ho natin, sasabihin ng mga dalubhasa, depende kung dalubhasa ho sila sa ekonomiya, dalubhasa ba sila sa mga pangangasiwa sa gobyerno. Ang dalubhasa ho kasi, ilagay ho natin sa tama. May mga iba kasi magsasalita dyan, yung kanilang mga analysis or forecast, iba ho sa sasabihin ng Pangulo. So focus ho tayo mamaya, antabayanan ho natin. We don't have any more time. See you tomorrow. Adios.